chapter 8. Chapter 8, verse 14 down to 18. Chapter 8 ng Roma, 14 down to 18. Magandang umaga po sa ating lahat, ganoon din po sa ating mga kapatiran sa ibang bansa. How are you all there in Singapore, at the same time Hong Kong, Norway, and Spain? I hope that God will still guide us to our prayers, which in the front of us. I believe that you are all do that. At ganoon din po sa Pinas. Nawa sa iyong mga kapatiran, salamat po sa iyong mga suporta, panalangin dito sa ating bansa. Ating yung panalangin ng ating malapit na eleksyon sa Mayo 13, if I'm not mistaken. Continue to pray for our political maneuver o political standing sa ating bansa na may rupot na leader is according to God's grace. Sa Roma 8:14 down to 18, palitan po. Sa Roma 8 verse 14 down to 18, ang sabi po ng Bible, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. 15. For ye have not received the spirit of bondage to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. 17. And his children and heirs of God, begun heirs with Christ. So be that we suffer with him, that we may also be glorified together. Sa 18 sa may tayo po. For I hold that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po Diyos sa mga blessings sa long life that we are receiving this day. At dalayan po Diyos na kumilos ka po sa kaligtaan po namin sa bawat sasamitan ng biyaya magkaroon ng kagalaran ng blessing. Ay po Father, na patawarin mo kami Ama sa aming mga nagawang kasalanan. Nalayan turuan mo kami magpakababang maging masunurin po sa inyong amor ng Diyos. At huwag mo rin pabayaan po ang mga ngaral po, mga ngaral dito po sa Barangay Salvacion ng Isya. Picture din John na Rafael, na Panginoon ay ikaw makita sa mensahe mga heroes doon at magkaroon encouragement at galak. Ganon din po sa bayan po dito po sa church ng Gethsemane. Kung magitna ka Ama, ka po siyang kaaway huwag kumilos. Help thy servants, wala kami magawa o Diyos kung hindi ka kikilos sa bawat. Bibig po namin, ikaw makita. At kalahin po Diyos, ganon po sa mga kapatiran sa ibang bansalitayan mo din. Thank you, Father, in Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. God bless. Lahat po siya po. Dito po sa chapter 8, Roma 14 down to 18. Binanggit po ng 14. Or as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Yung tinutukoy na Espiritu ng Diyos, yun po ay noon tayo po ay tumanggap kay Kristo, na kinikilalang tagapagligtas at Panginoon, nakatira sa atin po yung banal na Espiritu Santo, indwell. Ibig sabihin, wala po yung Holy Spirit sa atin na nakatira hanggat hindi mo muna tayo maging anak ng Diyos. Pag yung pong Espiritu ng Diyos na yun po ay kumilos sa atin, the third Trinity, yun po ang naglilid sa atin na nagpapatunay na tayo po ay anak ng Diyos, physically na makita ang mga taong unsaved. Pero ang Diyos, kahit hindi mo na ipakita, tayo po ay anak ng Diyos. Ganun po yan. Kaya, thank God, magpasalamat tayo sa Diyos na maigi, dahil sa magitan ng kanyang biyaya, ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon na tayo po ay matawag ng anak ng Diyos. Ang magiging anak ng Diyos ay hindi po ganun kadali. Dahil isa pamuhay natin bilang tayo po ay anak ng Diyos upang makita ng mga unsaved sa kapaligiran na tayo nga ay mamamayan ng langit.
Hindi mo pwedeng, ikaw ay mamamayan ng Pilipinas, pag pumunta ka sa China bilang representante o delegado sa China, ang iyong ugali ay ugaling Malaysia. Ay, hindi gano'n. Kung ikaw ay taga-Pilipinas, yung ugaling Pilipinas, yung tradition natin na ugali, yung culture, custom, yung tradition ng ating bansa, ay dapat makita sa'yo. Hindi yung ugali ng mga Malaysia. Hindi na gano'n. Yung sa atin, hindi naman gano'n. Kaya, tanggalin naman natin yung mga ugali ng world. Okay? Ang isa pamuhay natin sa ating buhay, yung ugali, yung asal po ng langit, dahil tayo po ay mamamayan ng langit. Dapat lang magmapatay. Paano kung si ganito, kapatid na ganito, matagal-tagal na sa church, hindi sila papamuhay yung pong ugali ng langit, huwag mong tingnan nyo. Oras na tumingin ka sa tao, mananakout rin. Don't ever look human, or don't ever look our comrades, our brothers or brethren in the ministry. Ang ating basihan po dito, looking unto Jesus. Because we are now going to after the rewards. Yung reward po ang ating pong hinahabol ngayon bilang mga anak ng Diyos. Kung ang kapatiran ay nananakaw, bigyan mo siya ng advice, i-counsel mo siya para bumangon ulit. Huwag niyong sumuko, pabalik pa sa world. Okay? Ay yung mga bumabalik sa world, character ng world, hindi mo maabot po ang iyong destiny. Kung sana doon sa malapit ka sa iyong pupuntahan, palayo ka na ngayon. Ayan. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, mayroon pang Holy Spirit na tagaturo ang dapat natin gagawin. Kaya, yung mga magulang, dito tayo sa magulang ulit. Maganda yung turo ng Sunday school ay ng mga young people kagabi. Ang pagmamahal, dalawang klase. Sa world, mayroong tatlo. Sa ating pagmamahal, dalawa lang po. Heavenly love, earthly love. Dito na sa earthly love, pagmamahal sa pastor, magkaiba sa pagmamahal sa asawa. Magkaiba din po pagmamahal sa kapatid. Gano'n. Ay gagamitan natin ng Greeks. Ganyan, yung mga Greek naman tayo. Huwag na sa Grigo o mga termino na Latin, ganyan. Dito na tayo sa diretsaan. Okay? Ang pagmamahal ng langit at ang pagmamahal ng lupa. Yung pagmamahal ng langit, inner. Akin. Ang pagmamahal ng lupa, panlabas. Okay? Anong basihan, Pastor? Itong sinabi ng Bible sa Genesis o sa Exodus, I think. Ang sabi po doon, love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Dalawa, heart, soul. Mamaya yung mind. Pero ang lalaki, mahalin mo ang iyong asawa, hindi binanggit po yung soul. Ibig sabihin, ang pagmamahal natin sa mga misis o mga mister, physical lang. Wala yung buong soul. Hindi dinama yung inner. Kaya ang pagmamahal po ng worldly love ay pwede mapike, mapapek. Doon yung magkaroon ng peke na pagmamahal. Pwede magkunwari. Pero ang pagmamahal ng langit, the true love of heaven, ay wala pong matagpuan ng peke, kundi ito ay tunay, genuine love. Magbago man ang mukha yung tao, mamahalin mo pa rin yan, kasi yun po ang kulay ng heaven. Okay? Ganyan yan. And Jesus Christ, ang Panginoong Diyos, nung nakita ng sanlibutan, ang mga tao ay pumunta ng impyerno. Dahil sa kanyang pagmamahal, He sent His Son. Okay? Pagmamahal yun. Wala pong kabuluhan ang mayroon sa lupa, lahat ng ambisyon natin sa lupa. Kung walang pagmamahal, or arnabin. Wala pong kabuluhan lahat. Okay? Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Binibigyan po tayo ng pagkakataon na tayo ay dapat dapat tayo po ay binigyan ng anak. Ang anak ay dapat natin pong alagaan.
Hindi lang sa pagiging bata, kundi hanggat hindi lumaki. At sabi po ng Deuteronomy 6 down to 9, mayroong utos ng Diyos sa mga magulang na teach them diligently thy children. Turuan nyo ang iyong mga anak. Ang mga anak nyo, kausapin mo sila pag ikaw ay nakaupo. Kausapin nyo sila pag ikaw ay nakahiga. Pag ikaw ay nakatayo, ikaw ay lumalakad, kausapin mo ang anak mo. Ano ang ibig sasabihin mo sa kanila? Ibahagi mo sa kanila yung salita ng Diyos. Maintindihan niya man bilang yung sinasabi mo o hindi. Hindi mo papel kung kailan niya maintindihan ng bata. Papel ko ng banal na Espiritu Santo. Pag sinabi mo yung Word of God, bahala mo yung Holy Spirit, makiusap sa bata. Bakit? Ang Holy Spirit is very powerful. It's third Trinity of God. Very powerful po yan. Kaya, ang Diyos, ang mga halaman mayroong sariling lingwahe. Ang mga hayop mayroong din sariling lingwahe. Ganon din po ang nakatira sa ilalim ng tubig, may sariling lingwahe. Pero lahat po inassure ng Psalm. They are glorifying God. Hindi natin maintindihan ang kanilang lingwahe, pero isa sinasabi sa Salmos ng David, they glorify God. Pero magpasalamat tayo sa Diyos. Binigyan po tayo ng pagkakataon maintindihan ang salita ng Diyos. Tingnan mo si Adonias. Nangangarap na maging hari. Itong Adonias na ito, gusto niya pong maging hari. Siya po ay gumawa ng paraan para siya po ay makilala ang kanyang mga tauhan. Hanggat nakuha ko ang mga 50 na mga men o soldiers of war. Ito po ang kanyang mga sundalo. Samantalang si David, rinibuke niya po itong si Adonias. Pero dahil po sa ambition, pangarap, dahil po sa pride, nagkaroon ng disobedient child ang mga anak ni David. Dahil nagkaroon ng disobedient child, pinalo ng Panginoon si David. Anong palo ang binigay ng Diyos? Si Absalom na kanyang anak, at saka si Tamar, ay nirate niya po ang kanyang sariling kapatid. Okay? Ay, hindi po si Absalom, si Adonias, si Babala, okay, I'm sorry. Hindi po si Amon. Si Amon na anak ni David, rinit na po si Tamar na anak ni David. Kaya nagalit po si Absalom, pinatay niya po si Amon. Ganyan. Bakit nagkaganon? Ang mga pamilyang hindi nakikinig, mayroon pong problema. Remember that. Remember that. The Bible says na ibig sabihin, sa Old Testament, ipinapakita ng Diyos ang pamilyang hindi masunurin sa magulang, mayroong kinahinatnan o mayroong pong ha-harvest po nila ang kanila pong resulta ng kanilang pagkatigas ng ulo. Dahil ang magulang, ang sabi po ng Bible, ay yun po ang pinagkatiwalaan ng Diyos na mag-aalaga ang mga anak. Okay, ang title ng mensahe, I will be with thee. Na ayon po sa Joshua chapter 1 verse 5. I will be with thee. Ang unang puntos, Colossians 3:20. Colossians 3:20. And tantamong to 14 and 15 ng Roma. I will be with thee. Unang puntos, submission or submit is will pleasing unto the Lord. Submit. Kanino ka magpasakop? Right? Ang sabi po ng Bible, pagbasahin mo po ang Colossians 3:20, sabi po dito, pag kayo po ay magpasakop ng mga anak sa magulang, natutuwa ang Panginoon. Will pleasing unto the Lord. Kaya ipinag-uutos ng Diyos sa mga anak, obey your parents in the Lord. Isaiah 66 verse 13. Dahil po ang nanay, ikinagagalak niya ang anak na masunurin. Bakit? Sinabi ng Bible, nagagalak din ang Diyos pag ang anak ay masunurin sa magulang. O dalawang magagalak. Nagagalak ang nanay pag ang anak
ay masunurin. Dahil sinabi po ng Bible sa Colossians 3:20, ang sinumang magpasakop sa nanay at tatay o magulang, natutuwa ang Diyos. Oh, wala na sila ng Bible lang. Pag ikaw magpasakop sa magulang, ay galit na galit ang Diyos. Natutuwa, well pleasing unto the Lord. Ganon din po sa Isaiah 66, verse 13. Dito sa Ezekiel 16:14. Ezekiel 16:14. Kung ano ang turo ng magulang, iyon din ang mana ng anak. Ezekiel 16:14. Kung ano ang ina, ganun din ang anak. Di ba? Hindi na, makinig kayo ha. Makinig. Pag ang bata titingnan mo, titingnan mo rin ang kanyang nanay. Hindi magkalayo ang ugali. Di ba gano'n? Oh. Pero ito. Pero kung ang anak ay tinubos ni Kristo at ang ina tinubos ni Kristo, parehas na Holy Spirit ang kumilos, ay wala talaga pagkaiba. Kasi makadiyos ang nanay, makadiyos din ang anak. Pero kung makasanlibutan ang nanay, ay nasa flesh, kumikilos na ayon sa Ama. At makadiyos ang anak, ay kumikilos spiritual. Hindi magsama yung dalawa. Mag-aawan. Bali kaaway mo ang anak mo, basta mo lang kaaway yung nandun. Bakit? Yung nandun, yung inaaway mo, kaya tigbakin ng anak. Pero ang anak, hindi kaya tigbakin ng Diyos. Kaya ang Diyos ang mas higit na pakinggan natin. Hindi dahil malakas ang Diyos, kundi dapat siya, dahil siya ang nagpahirap sa atin ng buhay, dapat tayo masunurin sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya, tingnan nyo, meron isang anak na nagbiyahe papuntang Quiapo. Kasama niya si nanay niya. Nanay, nung nagbiyahe papuntang Quiapo, galing dito po sa Luneta. Ito, ang Quiapo. Ito, may lesson dito. Nung bumaba ang isang pasahero, nakalimutan niya po yung payong. Ngayon, nung nakalimutan yung pasahero yung payong, kinuha yung nanay. Hindi niya sinabi, yung payong mo, hindi, tinago. O sabi yung bata sa kanya, hindi mo naman pag-aaki yung payong, bakit kinukuha mo? Wala tayong payong na. Yung isip ng bata, nagde-develop mo yun. Tama kaya kay nanay. Yan. Kasi, oo nga, tama naman yung dahilan ni nanay. Wala kang payo. Bakit mo sasabihin sa uli? Di ba gano'n? Pero kung ang nanay sinabi, oo nga, ay, isa uli lang ka na kasi hindi natin pag-alam. Ibig sabihin, nagpupuna ang nanay sa bata. Yung makakristyano ba? Sa kanyang paglaki, dala-dala niya, yung ugali niya. Mas maganda tayo po'y magpunda ng ugaling makalangit dahil dala-dala na po yung turo na makalangit kaysa yung turo makasanlibutan. Hello? Kaya mahalaga sa ating mga magulang ng ating mga anak ay dapat natin kong bigyan ng aral tungkol po sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi natin sila tuturuan, ano ang dapat nilang matutunan? Tawag ko lang si Bless. Wala yung mga nakawa sa akin ng bata na ito. Niripire. Niripire. Oras na ganito, basa ng Bible. Sa ganito, TV. Ganito ang cellphone. Kasi mga klase sa atin, gano'n. Siguro, kung may edad ko yung turo dyan, siguro, disiplina ang bata. Siguro, nakasimama yung bata. Kaya hindi pa na-intindihan. Habang kanyang paglaki at wala na po yung tagapagturo, saka maalaala yung turo. Ang pinakamahalaga dyan, maalaala nila na ang Diyos na lumikha, kahit wala na si nanay, nandiyon ang Diyos, buhay ang ating pag-asa.
Ganyan. Ang dapat maipuna sa mga magulang, ay sa mga anak. Dapat tayo po'y magkaroon ng pagtuturo sa kanila. Kaya, God commanded us to discipline itong mga bata sa Proverbs 19:18. Na, parusaan o dapat natin pong bigyan ng aral ang mga bata habang sila po ay may pag-asa pang maturuan. Huwag natin turuan na mahalin natin sila, pero ang kanilang hinahanap na ay pagkasirang kanilang buhay. Katulad ni itong siba. Kung kayo po ay mas well sa magulang, dahil akala mo palaki ka pa lang, magulang hindi na. Ang sabi ng Diyos, nagagalak ang Diyos pag ang anak ay masunurin sa magulang. Nagagalak ang Diyos, matutuwa. At nagagalak din ang nanay pag ang anak ay masunurin. Dalawang nagagalak, ang Diyos at ang nanay. Pag hindi ka masunurin, hindi nagagalak ng Diyos, hindi pa nagagalak ng nanay. Sino nagagalak? Barkada. Sa kumuwi, sa nanay. Sa kamanay, sa Diyos. Sino nagagalak? Iyan, hindi tumutulong siya. Kaya nakakaya kung may mga batang nagyasin ng ulo. Kaya ang sabi ko sa'yo, kung pwede lang sumakal ng bata, kakakalin ko, hindi niya ang solusyon. Sa kalimang bata, hindi niya ang solusyon. Pag sinakan mo ng bata, masasaktan yung bata, puro opo lang, pero hindi mo namin ang kanyang heart. Kaya mahal ka, sabi talaga yung bata. At manalangin. Halika nga nito, anak, manalangin mo tayo. Bakit? Halika dito. Ganito yan ang tayo. I-explain mo. Huwag kang magturo, hindi mo daan ng panalangin. Kasi mahalagang panalangin. Ibig sabihin, pag manalangin ka, humihingi ka ng intervention, pakikialam ng Holy Spirit. Dapat lang makialam ng Holy Spirit dahil siya ang tagapagturo sa atin na iniwanan ni Jesus Christ. Amen? Kaya, pangalawang punto, 2 Corinthians 12:14. Sa verse 16-17 naman, dito po sa ating text, Roma 8. We suffer with Him, glorified together. We suffer with Him, glorified together. Sa Proverbs 13:24. Yung mga magulang na inaayawan niyang paluin ng anak, na hindi po yun ang pagmamahal na gusto ng Diyos sa magulang. Kundi dapat natin pong saktan ng mga bata na mayroon pong pag-iingat. Kung sana sa yung ginagawang ng putik na banga. Di ba meron yung banga? Yung banga, yung putik, gawing banga. Di ba yan, yung nasa harapan natin. Pag binubuhat mo, maingat ka. Pag magkamali ka. Ang sabi ng Bible, pag didisiplinahin mo ang bata, mag-ingat ka din. Bakit mag-ingat? Yung mula sa bibig mo, dapat mula sa panang asmata. Kasi kung oras na gamitin mo yung bala magsalita sa bata, yung mga worldly, o yung mga bullet from the world, mabubulit yung bata, yung ayaw ng Diyos. Kaya mag-ingat ka. Mag-ingat po ang bawat isa. Okay? Kaya kailangan po ng bata na madisiplinaan dahil po mahal natin sila. Hello? Mahal natin sila. Itong mga bata, sino ba yung mga bata, Pastor? Hindi lang po yung 1 month old. Ang bata po ay yung walang asawa. Kahit 40 ang edad mo, kung wala kang asawa, bata ka. Ibig sabihin, under the jurisdiction of parents. Iyon ang ibig sabihin ng bata. Baka sabihin yung bata na 18 years old, 17 years old, hindi lang yan. Kahit 40 years old ka, kung wala kang asawa, consider ka children in the family. Kasi wala kang asawa. Okay. Unang pastor, nasa batas natin yan. Ang considered as child. Under the banal na salita ng Diyos, hanggat hindi po mag-aasawa, sabi pa naman Matthew. Hindi hihiwalay sa magulang pa kasi wala pang asawa eh. Pag ikaw ay magkaroon ng asawa, hiwalay mo ang magulang. O, di ba gano'n? Maliwanag po yan. Kaya,
Marco, nasa 13:24, ang pagmamahal natin sa mga anak, pag tayo po ay paluin natin sila, mag-iingat po. Kung sa batas naman ng gobyerno, mag-ingat ka sa bantay bata. Dahil isang dial lang po ng bata, ay pwede ka uli ng mga pulis. Dito lang sa Bible, ha? Mag-ingat po tayo dahil hindi mo pag-aari ang bata. Ay, pala eh. Ang Diyos pa rin ang may-ari ang bata, pinagkatiwalaan ka lang na alagaan ng bata kasi may plano ang Diyos sa bata. Oh. Kaya huwag mong gagawin yung gusto mo, yung gusto mo kung anong saan dalhin ng bata, hindi ko pwede. Dalhin mo yung bata, according to what the Word of God says, kung anong sinabi ng Diyos sa iyo, kung paano alagaan ng bata. Amen? Paglaki ng bata, he will remember the Word of God. Na yun pag pinunla ko sa bata, sa kanyang paglaki, praise the Lord. Ganun yan. Isa atin, makikita sa iyo yung madyong, baraha, chismosa, wala na. Gagayain yung bata niya. Hindi naman pwede, ikaw na nga, huwag mag-iinom yan, wala kang mararating. Ang matalik, ganyan ka. Nagkaroon ng anpeksamay ng bata. Sabi ni tatay, bawal uminom. Pero gusto naman ni tatay. Ano kayo sekreto yung anak na yan? Pag wala ka na, titikman ko ha. Pahit naman. Pero makikita niyo yung tatay na wala yan kasi subukan ulit hanggang maatik. Ano nangyari? Hanggang tuloy ang naadik, ay na. Yun ang pinunda ng magulang. Huwag mong sisihin ang bata kung isasihin mo sa sarili. Don't blame the staff, blame mo siya. Karamihan sa atin kasi ating failure sa buhay. Don't ever blame the staff. We blame ourselves. Mahalaga yun. Kaya, iti Proverbs 23:13-14. Huwag kang magsasawa. Huwag kang magsasawa ng pagsabihan ng bata yung biblical word na ayon dito sa bata. Nakasulat. Mahirap ka lang mag-train ng bata. Ayaw mo, gusto ko sumakit. Bata ko. Baga ka. Ganyan yung tayo. Hindi mo ganyan ang training. Sa worldly, ganyan. Pitikin mo na, masaktan. Purukin mo dito. Ang mga babae, dito na ako, dito purukin. Kundi dito sa dede. Masasaktan yung bata, pero hindi mo pa rin gawin ang heart niya. Dapat, bago mo saktan ng bata, mas maganda yung palo yung weight. Pagsabihan mo muna ang kanyang kasalanan, ito ngayon ang kabayaran. Ha! 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 Miyak! Huwag mo ulitin mo. Ano yan eh? Opo, manalangin mo tayo sa Panginoon. Pag-pray mo yung bata. Panginoon, itong batang pinagkatiwala mo sa akin, ay ganyan. Kailangan pagpapalo mo sa kanya. Ikaw po ang mahala sa kanya, Panginoon. Anong kulang ko, patigmaan sa batang ito, ay wala nang kagulang lahat ang sinasabi ko, hindi kayo mag-i-interview sa problema ng batang ito. Magbulong kayo ng ugali. Ganyan. Biblical word. Sabihin sa Diyos na maintindihan ng bata na huwag kang magsalita yung hindi na maintindihan. Yung terminong pinakamababang pakiusap mo sa Diyos, naririnig yung bata. Kasi, pag dumalang taon, lumipas, ang bata siya pa rin ang ugali. Walang natutunan. Maraming nagtapos ng 4 years course. Walang natutunan. Di ba? Sample. Sample walang natutunan. Sabi mo, nurse ang tinapos mo. Na, ako, nurid na ako, grade 2. Ikaw, inanakang ka na. Mayroon kang anak, walang tatay. Ako, bali magdalaga na ako, basta huwag nilang sirain ang ating ko. Tinatawag niya ako. May pinag-aralan ka. Nasaan yung pinag-aralan? Sample lang yun. Ako, hindi ko pinag-aralan niya. Pero tayo ni Taka. Iisa lang natin kayamanan sa buhay. Na yun po iniingat-ingatan ko ang mapangasawa ko ng pinag. Ay, ikaw. Nurse ka, nag-aral. Pero, nabuntis ka ng mga buwan. You finish your course.
Learn. Kung sasabihin sa'yo, di ba, hindi ka makalim? Ano sasabihin mo ngayon? Hindi nga? Wow. Ang mga kabataan noon, walang pinag-aralan. Pero kung ang mabuntis mo. Pero ngayon, maraming pong pinag-aralan ng tao. Kaya wala ang tubig pinasa. Nasaan ang pinag-aralan? Kung malaki ang kabataan! Ano sasabihin mo ngayon? Ha? Papagpahiya tayo sa mga youths of yesterday. Ha? Kaya, mga bata, pasakop kayo sa magulang, natutuwa ang Diyos. Mga bata, pasakop kayo sa magulang, natutuwa rin po ang magulang. Nanay, paluin natin ang mga bata, hindi na kailangan. Paano, pastor, kung 20 years old, papaluin ba ang bata? Pag bata na 1 year old, palo na ako niya, physical. Pag matanda naman, palo sa umagitan ng spiritual advice. Hindi palo na worldly advice. Kasi pag worldly advice, wala kang makikita sa worldly advice na mabuti. Mas lamado pa rin ang salita ng Diyos pag gamitan mo salita ng Diyos. Kasi nandun yung power of the Holy Spirit. Last verse, Isaiah 51 verse 3. God will comfort Zion. Zion po ay children of God. Ang mga anak ng Diyos ng Israel. Okay? God will comfort Zion na ayon sa Isaiah 51 verse 3. Intantamang para makuha po natin yung verse 18 po. The same text. Bakit ang sabi ng Bible? There is joy and gladness shall found therein. Pag ang anak ng Diyos ay may kagalakan at kasayaan na sundin ang magulang, natutuwa ang Diyos, natutuwa ang magulang, there is a blessing. Ano ang blessing? Yung blessing na ibibigay ng Diyos, mas matindi pa kaysa sa ginto o diamond. Bakit? There is always gladness and joy in our heart and serving the Lord. Amen. That kind of serving the Lord, ang true love to care and to love His word, ay wala kong tutumbas anuman kong kayamanan, panlabas dito sa lupa, na may hangganan ng lahat. Lagi kang mayroon kong thanksgiving and the voice of melody, singing praise unto the Lord. Nagtataka ko yung mga choir. Pag sila po'y umaawit, bukas wala na. Ang pag-awit ng choir, hindi po good for 1 year, 2 years, 3 years. Ang pag-awit, it is a lifetime. Bakit lifetime? That is your commitment unto the Lord. Now, this is a part in the ministry that I will sing and glorify God. At thank God, pinigyan tayo ng pagkakataon na nararapat pa tayo may involved sa point. And we are not deserved sa standard ng Diyos. Wala po sinabi ang mga artista kung sa boses ang pinag-usapan, kung ang Diyos lamang po ang susundin natin. Dahil ang Diyos hindi tumitingin sa boses, hindi tumitingin sa heart. Ano yung heart? Kung saan ang puso mo, yun ang kayamanan mo. Kung ano ang puso mo, yun. There is your treasure. Bakit? Nakita ng Diyos ang ating puso. Katapatan sa larangan ng buwan. Kahit ang boses ko ay wala kong sinabi ng word, pero ang heart mo ay nasa panig ng Diyos, natutuwa ang Diyos. Joy and gladness shall be found therein. Thanksgiving in the voice of melody found in our heart, glorifying the Almighty. Ang Diyos natutuwa sa Kanya pong nilikha. Amen. Kailanman hindi pagpalayan sa ating bansa kung wala po yung mga melody. Walang alam mo mga kapatid. Itong choir. Ako gusto ko lang mas mali, pero hindi kaya matawa. Gusto ko sumali sa choir. Sa lahat ng angle ng ministry, gusto ko. Gusto ko rin makinig yan ako at may mag-preach. Kasi gusto ko rin ma-encourage sa mga salita ng Diyos. Pero wala. Kaya nga, natuturo kayo sa mga lemans. At yung mga lemans naman, hindi po sila tinutulungan ang kanyang sarili. Kung tinutulungan nila ang kanilang sarili, makita mo ang kanilang courage. Makikita mo naman matansya mo kung nag-review hindi yung tao. Kung tinuro mo nakaraan, i-review mo ngayon. Susunod na ulit, gano'n. Ay siya pa rin. Ay hindi nag-review, hindi nagtatrakin siya. Kahit nag-review, kung hindi na nalangin na ganyan sa panalangin. Kaya mahalaga ang panalangin.
Kahit walang pinag-aralan yan, kung ang puso niya nasa panig ng Diyos, mayroong sacrifice, mayroong pula, mayroong pong care sa ministry. At ang kanyang pong sarili, ipinapakita niya sa Diyos ngayon. I need the wisdom, I need the power. So help me, that I may use in the ministry of God. Sa atin mayroong kang awit, mayroong kang boses, hindi ka sumasabi. Sinong talo? Kami? Hindi. Ako lang malungkot. Bakit? Wala kayong natutunan. Kunting pete, umalis na. Kunting pete, umalis na. Anong pete? Sinasabihin mo lang, wala na. Ganun ba kababaw ang ating pananampalataya? Hindi ka na kailangan nagpasyon, hindi ka natutunan pa ito. Grade 1 ka pa rin. Grade 1 ka pa rin. Hanggang na yung umpisa. Kaya, lumipas ng panahon. Kaya sinabi ko sa sarili ko, itong grade 1 pa rin, hanggang ngayon. Iwanan mo. Marami naghihintay ng gusto. Kasi kung bantayan mo yan, hindi rin nakikinig. Pabalik-balik ka yan. Palipas ng panahon, isa pa rin ang binabantayan. Samantalang maraming soul naghihintay. Go! Or what? Ayaw makinig, iwanan mo na yan. Magpatuloy ka. Kasi approaching ang dilim, humahabol sa atin ang dilim. Ano yung dilim? Kamatayan. Kahit anong oras, pwede tayo maganda. Hindi natin alam kung kailan. Ganun lang yun. Kaya habang may buhay, may hininga, maglingkod ka. Para sa pag dumating ang kamatayan, di ba? Ay, finish my course, sabi na Apostol Pablo. Ginawa ko ang aking tungkol, Panginoon ang kalubuhat. Yun naabutan ako ng kamatayan. Ganun lang yun. Pero kung hindi natin gagawin yun, isisihin natin sa sarili. Pag makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, sorry Panginoon. Pili ko, bumalik ka lang. Amen? Amen. Ang people? Amen. Wala ka gabiyak, kaya hindi nag-iinig. Wala kang kakagabi. Ang ganda ang people gano'n. Kung saan natili, pumunta pang oras, pwede rin sana, ay wala. Limited ang oras. Gusto ko rin ibahagi ng young people, wala. Bakit? Yung nakita mo kagabi, maganda kung makita mo pa sunod na araw. Bakit? Alam mo ba, makita pa, kahit sabi makita tayo sunod na araw, ako, was not thyself tomorrow. Hindi mo namin kung maragin ko pa. Right. Ang buhay, awa ng Diyos siya, tayo ng malibog. Pero ang panalangin natin, biyaya lang tayo kung buhay ka. Hanggang ngayon. Amen? Amen. O gagawin niyo lang, Panginoon, sa iyong mga salita na para alam sa amin na magdalayan po Diyos na ikalat ng bawat sa aming pag-ibig.